Hindi lahat ng pumapalo ay good at hindi lahat ng good ay pumapalo. Kumusta mga ka-JTech? Welcome back po sa ating YouTube channel. Now kung babalikan natin itong power supply board ng isang DVD player, kung napanood nyo yung previous video nito, pinapakita natin na shorted siya dahil po putok na yung kanyang IC regulator, pati yung kanyang mga resistor, ayan, putok na rin. So pinapakita natin doon na hindi lahat ng pumapalo ay good at hindi lahat ng good ay pumapalo. Okay, so kung mapansin nyo, the last time na chinek ko itong board na ito ay putok yung fuse nya. Ayan, ito siya. So ito yung kanyang fuse na busted. Okay, so papakita natin sa inyo na putol ang fuse na ito. Okay, so naka-extend lang ako. Ayan, and then test natin siya, guys. Okay, okay, so open yung fuse. Ayan, so kung sakali, dahil sinabi ko doon na wag basta-basta magpalit ng fuse kapag hindi pa na check kung aling parts ba dito yung may shorted. So papakita lang natin, for example, pinalitan natin kaagad ng fuse. So tatanggalin natin tong fuse na ito, and then magpapalit ako ng bagong fuse. Okay, and then kakabitan natin siya ng plug para mas makita natin. Okay, so sara muna natin yan, and then itong isa. So papakita lang natin na kung paano natin makitang shorted. No, halimbawa ay pinalitan na natin siya ng fuse. Kung titistiran natin itong dulo ng kanyang power cord, okay, ayan, so makikita natin, guys, na pumapalo na yung tester natin. Ayan, kahit baliktarin natin yan, pumapalo siya. So ito yung sinasabi ko na hindi lahat ng pumapalo ay okay at hindi lahat ng hindi pumapalo ay sira. Okay, so halimbawa ito, pag tinister natin ito, siguro iisipin natin na okay to kasi may palo yung tester. Pero pag nag-troubleshoot tayo ng power supply, mga ka-JTech, dapat i-analyze muna natin yung circuit ng power supply. Now kung susundan nyo yung power supply dito, wala siyang input transformer o yung transformer na pumapasok doon yung 220 volts, and then may out siya na lower voltage. Okay, so kung titignan natin yung power supply niya ay diretso siyang pumapasok sa primary na circuit dito sa power supply board. Okay, so kung i-analyze natin nung nakuha nating resistance, dahil may reading siya nung tinister natin, ibig sabihin yan short. So kapag sinuplayan natin to, sinaksak natin to, putok kaagad itong ating fuse. Okay, so dapat po marunong tayong mag-analyze nito. So dahil dyan, kinabitan natin ng bagong fuse at saka tinister natin dito, so meron siyang continuity, ibig sabihin yan shorted siya. Okay, so kakalasin ko muna to. Ayan, and then papakita natin sa'yo. So good na itong fuse na nilagay natin. So tatanggalin muna natin ito para mas malinaw. Okay, so pag wala na yung fuse na nilagay natin, so wala na itong short na ito. Pero kung sundan natin itong supply nya, dito ito pumapasok sa itong coil na ito. Yan, so kung makikita sa video, okay, parang malabo. So itong dalawang coil na ito yung line 1 at saka line 2. So yung supply na galing sa power cord natin, pumasok siya dito, dumaan ng fuse, pumasok dito sa coil na ito. And then yung out niya, kung susundan natin, yan, so patungo siya dito sa bridge type diode, itong 4 na diode. Now kung titestira natin to, yung out ng diode ay papunta dito sa filter capacitor. Okay, so kung titestira natin, yan, so ito siya,
So pumalo siya. Kapag ka nag-tester tayo ng filter capacitor guys, dapat isang beses lang siya pumalo. Pag binaliktad natin, hindi siya papalo, mag-drop siya. Okay, so testeran natin. So pumalo siya, dapat mag-drop lang siya pag may na-reading siya pag binaliktad natin. Ayan. So kung mapapansin nyo sa tester guys, kahit balibaliktarin natin yung tester natin, shorted siya. Dahil po dito sa IC regulator. So yun ang main point ko guys, na huwag agad magpalit ng fuse kung hindi natin na-trace up aling portion dito ang may shorted. Okay, so may na-detect tayong shorted dito sa filter capacitor guys. Now kung titesteran din natin yung mga diode nya, so ito yung itong apat na ito. Yan, so ito yung apat din na diode. Okay, so kung testeran natin yan, shorted yan. So dapat yung diode pag tinester natin isang palo lang, pag binaliktad wala ring palo. Pero ito, ayan, so shorted siya, shorted siya, shorted, ayan. So shorted din ito. So yung apat parang shorted siya. Pero hindi tayo makadecide na shorted itong portion na ito, pati itong capacitor, kung hindi natin matanggal itong putok na IC regulator. So tatanggalin muna natin to, and then i-tester natin ulit para makita natin kung may shorted ba siya. So susubukan natin kalasin itong itong regulator IC, and then check natin ulit kung may ma-detect pa ba tayong shorted. Okay? Okay guys, so natanggal ko na yung yung putok na voltage regulator dito, yung IC regulator. Yan, so ito siya. So titesteran natin siya ulit kung may shorted pa ba yung kanina na may na-detect tayo dito sa filter capacitor na shorted. Okay. Yan, pumalo. Dapat hindi siya papalo. Okay, so kung mapapansin nyo guys, hindi na pumalo yung tester natin nung binaliktad natin. Kaya ulitin natin. So ito naman yung kasi yung negative ng filter capacitor. So kung negative yung nilagay natin na probe ng tester, ay talagang may reading siya. Pero pag binaliktad natin yan, kung walang shorted, hindi yan papalo. Okay, so mapapansin nyo, hindi pumalo yung tester natin. Ito may palo siya. Pag baliktarin natin, wala na siyang palo. Okay, so kung titignan natin, dahil natanggal na natin yung shorted na parts, so kahit lalagyan pa natin to ng ng fuse, ayan, so papakita ko lang sa inyo. Kasi kanina nung tinester natin, dahil may shorted parts pa dito, so nakita natin na pumalo yung cord nya. So ibig sabihin doon ay may shorted. Okay, so kagapitan natin ulit. Ayan. Then try natin siyang tester ulit kung papalo pa ba yung reading. Okay, so check natin yung tester. Okay, and then ayan. So kung mapapansin nyo guys, meron na siyang fuse. Ayan, so nakakabit na yung fuse, pero natanggal na natin itong shorted na parts. Ito siya, itong IC regulator na Viper 22E ang kanyang tatak. So ito yung nagiging shorted, kaya kanina nung nilagyan natin siya ng buo na fuse, may palo siya, pero sa ngayon, so wala nang shorted. So wala na tayong na-detect na shorted. So yun lang siguro yung shorted na parts. So try natin lagyan ulit ng may nabili ako ditong IC regulator. Ayan, ito siya. So si value din siya. Now pag nagpalit tayo ng ganito guys, hindi naman tayo mahirapan na mabaliktad. So i-follow lang natin yung
yung may drawing naman dito sa board. Ayan. So parang may bawas yung isang side. So dito na portion itong may dot ng IC regulator. Ito siya. Ayan. Nakita ko. Ayan. So pag ikinabit natin to dito, dapat sundin natin yung kanyang posisyon para hindi magkabaliktad yung kanyang circuit. Yan, and then kakabit natin. And then tinanggal ko na rin yung yung resistor dito. So kakabitan din natin siya ng resistor. Actually yung value ng resistor guys ay 220k. So kakabitan din natin siya dahil kasama siya sa pumutok nung pumutok yung yung IC regulator. Yan. So kakabit natin to. So bale dalawa na rin yung pinalit ko guys. So pag naikabit na natin to guys, ay try natin siyang i-voltage check kung may makuha na ba tayong voltahe, and then try natin siyang ikabit dito sa DVD player kung talagang na-repair ba natin yung power supply board. Okay guys, so naikabit na natin lahat itong kanyang resistor, pati na itong kanyang IC regulator. Now check natin ulit kung nawala na ba yung shorted na na-detect natin kanina. So kanina tinestira natin dito sa kanyang filter capacitor, shorted siya. So nung tinestira natin, ayan, may reading siya, and then baliktarin natin. So wala na tayong na-detect na shortage sa supply niya. And then try din natin itong isang filter capacitor para sa kanyang signal dito sa optocoupler. Ito siya. So dapat wala ding shorted to, dahil pag may shorted to, hindi din gagana yung yung player natin. Okay, so nag-discharge naman siya. Ulitin natin. Okay, pumalo, and then ayan, so pumalo siya pero nag-discharge. Same thing dito sa ating main filter capacitor. Okay, so pumalo siya, and then pag binaliktad natin, ayan, so okay na, good na ito guys. So susubukan natin siyang supplyan, and then try natin na mag voltage check, pati na rin dito sa kanyang voltage out. So yung voltage out niya guys, dapat meron tayong makuhang positive 5, ayan, ground. So ang out niya is positive 5 ground, positive 5 ground, negative voltage, positive voltage. Okay, so susubukan natin i-check ulit. Ayan, susuplayan natin siya para ma-check natin yung voltahe dito sa kanyang main supply. And then dito sa kanyang secondary, try din natin kung may makuha na tayong voltahe. Okay, so kakabitan ko muna siya ng wire guys. Ito siya. And then try natin siyang
supplyan. Okay? So, gagamit siguro tayo nitong ano, digital tester. Okay? Parang hindi makita. Ayan. Adjust natin konti. Okay? So, medyo kita na siya. And then, susupplyan natin tong ating power supply board. Okay, so kung susundan natin to, ito yung kanyang input ng AC voltage. Mula dito, dumaan lang ng coil at fuse. Ayan, and then papasok siya dito. So, mula dito, itong point na ito, at saka ito, 220 volts pa ito. Pero pag nag-out na siya galing dito sa mga mga diode, itong kanyang bridge type diode. So, pag nag-out siya dito, DC na ito guys. DC na yung out niya, pero unregulated siya. Itong filter capacitor na ito. So, nire-regulate yung voltahe, pumasok siya dito sa IC regulator. Ayan, ito siya. Itong ating Viper 22A. Ayan. So, susubukan natin siyang supplyan and then mag-voltage check tayo. So, dapat po guys, sa pag-troubleshoot ng power supply, marunong tayong mag-voltage check para doon natin kasi ma-determine kung meron bang short o wala. Halimbawa, hindi natin kita yung meron namang mga pagkakataon na hindi talaga puputok yung mga parts pero shorted na pala siya. So, dapat marunong tayong mag-analyze ng circuit. Okay, so supplyan ko siya guys. Ayan. So, try natin i-check yung 220 volts. So, ito, banda dito, ito yung 220 volts. Ayan. Ito pala ito. Okay, 213 volts. And then, pag nag-out na siya dito sa filter capacitor, ayan, set lang natin sa 1000 volts kasi unregulated pa ito guys. Mula 220, dumaan yung 220 ng diode. And then, dito siya pumasok sa filter capacitor. Okay. So, titignan natin. Ayan, papapansin nyo guys, meron tayong 279 volts DC. Ayan, DC na po ito. And then, try natin din i-check yung supply ng dito sa optocoupler. Okay. Ayan. So, kung mapapansin nyo guys, meron na tayo ditong supply na 12 volts. Okay. So, sa tingin ko guys, ay good na ito ang ating primary supply. Now, susubukan natin mag-tester dito sa secondary supply, yung patungo na sa system ng DVD. So, ito yung kanyang ground. Okay, so dapat meron tayong makuhang ito. Ayan. So, mapapansin nyo, may nakuha na tayong 5 volts. Okay, 5 volts. And then, itong isa, 5 volts din ito. Okay, 5 volts. And then, ito yung ating negative voltage. Ayan. So, meron siyang negative 10 volts and then positive voltage. Okay. Oops. Ayan. So, meron din tayong nakuhang positive 10 volts. Negative 10 volts. And then, meron tayong positive 5 volts. At itong isa, positive 5 volts din. Okay. So, sa tingin ko guys, ay nagawa natin, na-repair natin dahil lang pinalitan natin siya ng IC regulator, yung Viper 22A. Yan, so next natin gagawin para ma-prove natin na okay na yung ginawa natin ay ikakabit natin siya dito. So tatanggalin natin, kung napanood nyo sa previous video ko, nagpalit lang tayo ng power supply. So hindi natin muna ni-repair. So na-promise ko doon na sa susunod na video na gagawin ko is i-repair natin itong kanyang power supply board. So ito na siya guys. Kung mapapansin nyo, na-repair natin, nagawa natin. So, susubukan na lang natin siyang ikabit dito para ma-prove natin na okay na talaga yung ginawa natin. Okay, so, unplug ko muna to. Yan. So, tanggalin natin to. Okay. And then, kakabit natin to dito sa ating DVD player. Yan. So, bubuksan ko ito guys. Yan, so tanggalin ko muna ito. Actually, gumagana itong power supply na ito. So, siguro kung napanood nyo yung part 1 dito, pinakita ko doon yung pagpalit nito. So, sa mga hindi pa nakapanood, pwede nyong balikan ang video sa
gawa natin itong power supply na ito. Sa ngayon, ang ikakabit natin ay ang board na nire-repair natin. Ito siya. Kung mapapansin nyo, ayan. So makita ba? Parang malabo yata. So ito yung pinalitan natin, yung IC regulator nya, Viper 22A. Okay, so susubukan natin siyang i-kabit guys para malaman natin kung successful ba yung yung ginawa natin. Okay, so screw lang natin temporarily ng isang screw dito para hindi siya magagalaw. Okay. Okay, so naikabit na natin guys yung bagong na repair natin na power supply board. So hopefully gagana ito at maging successful yung paggawa natin. Actually madalang lang akong gumagawa ng electronics guys, kasi hindi ko talaga kabisado yung mga parts, pero may mga portion lang na medyo meron tayong kaalaman, kaya sinishare din natin sa mga manonood. Okay, so susubukan ko siyang supplyan guys. Yan, off muna natin tong switch. Okay, so plug ko na. Okay. Ayan, and then try kong i-on yung switch. Ayan, so successful guys. So umilaw na, and then umandar na rin yung CD natin. So ganun lang kadali guys. Take note na dapat po sa power supply board, dapat po marunong tayong mag-analyze kung aling portion yung may shorted. Okay, so marami naman gumagawa na videos, mga kapwa natin tech vlogger na master sa electronics. So pwede din kayong manonood doon para mas lalo pang madagdagan yung mga kaalaman nyo tungkol sa electronics. So sinishare ko ito hindi lang po para sa DVD player guys, dahil ganun din po ang mangyayari kapag sa inverter board tayo mag troubleshoot. So sa mga shorted na parts dapat kabisado tayo. So hindi lang tayo focus on sa refrigeration lang. Sa ngayon dapat aralin na din natin yung electronics, dahil more on electronics na po yung mga lumalabas na mga unit. So ito ay pinaka basic lang po na pag-trouble ng power supply board. Actually kadalasan power supply naman talaga yung bibigay, lalo na pag ganito yung direct yung 220 volts na pumasok sa board. So hindi na siya dumaan muna ng step down transformer. So dinirect na nila dito, and then dito na nila nire-regulate gamit itong IC regulator. So ito talaga ang madalas mangyari kapag ganitong klase ng power supply yung ginagamit nila. Okay, so sana po ay nakatulong ang video ito. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin sa notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong pang videos na i-upload. Maraming salamat po sa inyong panonood.